Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ng langit. Pakilang Diyos, aming naman namin nasa langit. Aming Panginoon Diyos ay nagpapasalamat sa umagang ito. Pagkaman ang Santa Kristyanuhan, sa nandako naroon ang inyong pagtotoo sa salita at mga sumasampalataya sa aming Panginoon Kristo, kakaroon ng tinatawag na pagbulitan ng Semana Santa. Sa wikang Ingles, Holy Week. Panginoon, nais namin na sa pagkakataon ito ay makabahagi rin yun. Nais namin bigyan dyan ang salita sa aming salita. Sa umagang ito, kung paano po tinanggap ng mga taga-Jerusalem ang pagpasok ng aming Panginoon Kristo sa siyudad ng Jerusalem, na sila ay naghihiliyawan at umaawit at sinasabi na Hosana, Hosana sa itaas-taasan. Pagpapala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Panginoon, ganun din po sa amin kalagitnaan. Welcome na welcome po kayo sa pagkakataon. Panginoon, ang inyong salita ang mag-usap sa amin. Ito po Diyos sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng masasabi na Amen. Okay? So, sa ating pong sa mensahe ng Panginoon sa loob po ng nakaraang 4 na linggo, ito ay patungkol sa heavenly grounds. No? So, heavenly grounds, okay? Alam niyo ba nagkaroon ng iskandalo kamakailan sa pagkandahan? No? Isang contestant, parang kailan natin ito nangyari. No? Some beauty pageant contestant, nagpapakilala. Kapag nagpapakilala siya, nawala yung pagkakataon niya makoronahan ng pinakamaganda. Bakit? Pagkat, mayroong parang, oops, fail. Dahil sa kanyang pagsasalita, bigyan nalaglag ko niya. Sure, ako, di siyempre, ano na siya. Pero, hindi lang po, tayo mga Kristiyano, hindi lang po tayo nag-aim ng corona, ng pansamantala, ng putong na pansamantala, kundi tayo po ay nag-aim ang tinatawag nating heavenly grounds. Okay? So, kahapon, ganito ko lang po ng ilan, na sa recognition day, ay may mga nagsalitang mga teacher doon na hinihimo at pinalalakas ang loob ng mga estudyante naroon na ang inyong matatanggap ng sertipiko at ang inyong matatanggap ng medalye ay bunga ng inyong mga pagsisikap. Ayan. Suporta kayo ng magulang nyo, tinuruan kayo ng mga teacher nyo, at ang ating principal, ginabayan ang sistema para sa inyong pagpupursige, maupo kayo ngayon dyan at tumanggap ng karanasan. Okay? So, kung kahapon at sa mga okasyong pang-araw na darating ay mayroong mga awarding at mga kung anong events na tinatawag natin rewarding, nangyayari yun. Darating ang panahon, hindi pa ngayon, pero darating ang panahon. At kailan yun? Pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, pagpunta natin doon sa natin sa kabilang buhay, magkakaroon din tayo ng tinatawag na gantimpala. Okay? Para siguro natatanong nyo, Pastor, bakit may ganyan? Eh, tayo po bilang mga Kristiyano ay binibigyan tayo ng Diyos ng motibo. Ano po yung motibo na yun? Kaya tinatawag na intrinsic motives. Ito po yung nagpapagalaw
mula sa ating kalooban para gawin ang mga bagay. At meron naman po tinatawag na extrinsic motives. Ito po yung mga bagay na nasa labas na naghihirap sa ating gumawa ng mga bagay na ating nais maabot. So, dalawa po yan. Isang nanggagaling sa loob at isang nanggagaling sa labas. Sa intrinsic motive, tayo bilang mga Kristiyano ay meron po nun. Ano po yun? Simple lang. Ano ba ang tawag sa atin? Kristiyano. Alam niyo po ba ang salitang Kristiyano? Yan ay salita na nagsimula bilang panunuyang, pang-aasar, pang-iinis sa mga sumasampalataya kay Yesu Cristo. Na ang ibig sabihin po ay maliliit na Kristo. Hindi malaki ha. Maliliit na Kristo. Panunuya, pang-aasar. Pero pagkakuli ay nilagay na po sa salita ng Diyos at tinanggap na ng mga mananamit ko palataya. Sapagkat okay naman. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang panloob nating motibo ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tama mali? Ha? Tama. Kasi ganun gusto natin, di ba? Ha? Christ-likeness. Maging katulad dahil ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi maging katulad ni Pastor. Sorry, hindi ko akong gagayahin mga kapatid, ha? Bakit? Sapagkat pag ginaya niyo ako kawawa. Bakit ka pwede kawawa, Pastor? Hindi sabi ng Panginoon, Pastor, mali ang turo mo. Hindi ikaw ang gagayahin. Ako ang gagayahin nila. Amen? At kasama akong gagaya sa Kanya. Tama po ba? So, si Juan Bautista, nung siya po ay tinanong, ano ba relasyon mo kay Jesus na taga-Nazaret? Hindi niya sinabi, ay, pinsang buo ko yun. Na yung nanay nun at nanay ko ay pinsang buo. Hindi sinabi yun. Okay? Simple lang sinabi niya. Si Jesus, na taga-Nazaret, ano kaugnayan mo sa kanya? Simple lang. He must increase, I must increase. Kasi noon, popular na popular, si Juan Bautista. Siya yung nagbabautismo sa tubig ng Jordan, ilog ng Jordan, para yung mga nagsisising Hudyo ay mapatawad sa kanilang mga pagkakasala. Okay? Maraming mga makasalanan Hudyo na gusto magsisi. Pero, pagkakaliwan ay nagkaroon ng paglulubog sa tubig at magpapatawad. Okay? Pero sabi niya, ganito, siya mataas, siya lumaki, ako lumikit ng lumikit. Ewan po ba? Yung po yung tinatawag natin intrinsic motive na binibigay ng banal na kasulatan sa atin. Tayo po ay, si Kristo lumaki ng lumaki, makita ng makita sa buhay natin. At ako, at ikaw, yung pagkatao nyo ay magbibigay daan para si Kristo ang siyang mataas na mataas. Okay? Paano yan, Pastor? Ganun pala. Si Kristo ang dapat makita sa atin. Ewan po ba? Pero ito, meron pang isang motibo, extrinsic motive. Okay? So, extrinsic motive po ay ganito, sino po dito ang mga empleyado? Nasa ka ba? Okay? Empleyado. So, pag nagtrabaho kayo ng Marso, ay, matapos na. Ang gira, no? Okay? Ibig sabihin nun, tatawag po at parang malungkot kayo. Di ba pagkakatapusan, ano yung sabihin nun? Sweldo. Ha? Yung isang buwan na
So, okay lang po yan. Pero, ito po ang maganda, no? Dahil sa meron pa po tayong inaasahan. Anong tawag doon? Pagkaraan ng 12 buwan, meron tinatawag na bonus. Bonus! Ayan, no? Kailan makukuha yun? Kung hindi Disyembre, mapaaga, Nobyembre. Katapusan na, Nobyembre. Okay. Okay. Tapos, eto no, yung buwan ng sahod, instead sa katapusan, pag-agaran yun. Pero pagdating na tinatawag nating bonus ng Disyembre, malaki-laki, yun. Okay? So, bakit ba nagbibigay ng mga incentives? Ang tawag po dyan ay incentives. Sa Tagalog ay incentives. Ha? Pamuya? Parang gano'n, no? Okay? Bakit nagbibigay ng gano'n? Okay. Bakit nagbibigay ng gano'n? Para lalong ganahan magtrabaho, ayusin ang trabaho, at maging produktibo ang isang empleyado. Okay? So tayo naman, bilang mga Kristiyano, meron din po tayong tinatawag na extrinsic motive na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Ano po yun? Heavenly crowns. Ang mga putong na makalangit. Noong unang linggo, ang aking pong tinalakay ay the crown of the imperishable crown. Imperishable crown po yun. Yung corona, yung putong na hindi kumupas. Okay? Kasi yung medal ng napuo, nakamalungkod. Kahit pinto yun, hindi may sasanda. Nagkagipitan man sa ano. Okay? Maaring pumupasan. Mawala na yung kinangyan. Okay? Pero, ang heavenly crown ng rejoicing ay yung po yung sa imperishable crown ay yung po yung tinatawag natin na pagsuot natin siya sa langit, wala na siyang pagkabumas. Okay? Pangalawa, yung crown of rejoicing, ito naman po yung corona ng kasiyahan. Okay? So, sabi ko nga, tayo mga Kristiyano, sa crown na ito, everybody happy. Amen po ba? Then sa pangatlo, yung crown of righteousness, ito po yung mga nagmahal sa ating Panginoon, at siya po ay namuhay ng tinatawag natin matuwid sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buong dinaanan dito sa ibabaw ng lupa. Ang tagumpay na nalagpasan niya ito, at siya po ay bibigyan ng crown of righteousness. No? Ano yung pang-apat? Sorry? Last Sunday ko nagbigay nun. Crown of righteousness. Crown of righteousness. Crown of time. Ba yung sa akin? Crown of time. Okay, crown of time pala yun. Sorry. Tapos crown of righteousness. At ngayon po yung tinatawag na crown of glory. Okay? Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sinabi ko sa wika English, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Okay? So, sa wika Tagalog po, at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng malinig na korona
bukas, kailanman. Ang salita na ating kung makikita dito ay yung salitang glory. At sa Tagalog po ay maningning. Okay? Doon po sa crown of life ay buhay, ang pinaka salita na nag-describe doon, pero dito po maningning. Okay? Ewan ko, no? Dahil mo sa liwanag na ito, hindi nakikita yung kaligtingan ko. Kailangan manggaling pa yung kaligtingan ko mula sa mga ilaw na ito. Pero sa crown of righteousness, saan magagaling ang kaligtingan nito? Doon mismo sa corona. So, ang magsusuot po nito ay mga nilalang na magkakaroon ng kaligtingan na hindi po bubukas. So, ang tanong ay ito, sino po ang tatanggap ito? Pero bago po natin tignan kung sino po yung tatanggap, sino po yung sumulat na 1 Peter? Ito po yung sulat ni Apostol Pedro. Okay? Kilala din na po si Apostol Pedro, no? Okay? Kilala niya siya? Alagad ng Panginoon. Ano pa? May hawak na manok. Tama? Okay. Bakit gano'n ang paglalarawan kay Apostol Pedro na siya isang nilalang na may hawak na manok? Dahil siya isang Panginoon. Hindi. No? Kundi, meron kasi isang insidente sa kanyang buhay na tumatak ang manok. Alam niyo po si Apostol Pedro, nagsimula po siya isang mangingisda. Okay? Wala siguro sa ating mangingisda rito. Okay? Pero, hindi lang po siya mangingisda. Meron siyang pag-aari ng tinatawag nating bangka, lambat. In short, siya po ay fish operator. Sa lawa ng Galilea. In short, mayaman po si Pedro. Okay? Pero, paano po nila kilala si Jesucristo? Well, una po kasi, ganito nangyari. Ang unang nakilala kay Jesucristo ay ang kanyang kapatid na si Andres. Si Andres ay isang alagad ni Juan Bautista. Noong makilala niya si Jesus, narinig niya, nakita niya ang pangangaral ni Jesus. Nakumbinsi siya. Iniwanan niya si Juan Bautista at lumipat siya kay Jesucristo at hindi lang po siya doon na kontento. Pinuntahan niya yung kanyang kuya at sinabi niya sa kuya niya, "Kuya, dumating na ang Mesiyas, ang tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Please, puntahan natin siya para makilala mo." Sabi ng mga kuya niya, sa kabila ng pag-ibig okay, puntahan natin. At pinuntahan nga nila. At nakita ni Pedro, Jesus, at nakumbinsi siya. Hindi lang ho siya naging mananampalataya, kundi inawag pa siya na ating Panginoon Jesus na isa sa mga 12 apostles. Okay? Pero, asan yung manok doon, Pastor? Teka, magdarang tayo. Okay? Minsan, no? Nangingisda si Pedro, wala siyang mahuli, magdamag. Napulian sila, nakasamahan niya. Pag parada nila doon sa Pampang, naghahayo mo siya ng mga nasirang bahagi ng kanyang lambat. Sabi ni Kristo sa kanya, ni Jesus sa kanya, kamusta huli? Ako, wala ko, bogya. Bogya. Diba? Ganito, kung malawag ka ng konti sa lugar niyo, pagkatapos ay ihagis mo yung naman. Ako, naman mo ito?
Parang sinasabi niya, mas magaling pa siya sa akin. Ako, maraming isda na ang itirahan ng mga anak ko, yung takbo. Pagkatapos ito, nasabihan ako na gagawin ko. Pero gano'n po ba? Okay. Kumalaot si Pedro, nihagin niya yung lambat niya. Aba! Nung kanyang hinihina yung kanyang lambat, hindi niya mahina ng gusto. Bakit? Kasi punong-puno ng tilapia. Tilapia. Okay. Tinawag ko niya yung mga kasamaan niya. Si Santiago at saka si Juan. Sila ang nagsampa ng mga huli nila. At laking gulat ni Pedro. At siya po ay humingi ng sorry kay Jesus sa kanyang pong pagkakamali. Tinawag niya siyang Panginoon. Okay? Bukasan mo yung manok doon, Pastor. Ganito, parang pinagpahid lang. Okay? Eto na. Nung gabi, bago dakpin ang ating Panginoon, tinanong si Jesus yung kanyang mga alagad. Kayo, ayon sa inyong pagkakalam, ayon sa mga narinig ninyo, kapalibot, sino ako? Sabi ng isa, ikaw si Propeta Elias na buhay, o isa sa mga propeta at mga kuano. Okay? Tapos, tinanong ni Jesus, si Pedro. At sabi niya, ikaw Pedro, sino ako? Sabi ni Pedro, no! Nagtayo niya, at saka siya ay, nagsabi ng ganito, ikaw, si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Wow! Wow! Sabi ni Jesus, okay, good. Good. Alam nyo, sa katangian nitong si Pedro, hamang na lalaki. Problema lang, pabigla lang. In short, yung pagkakasabi niya, pabigla lang siya. Kasi, doon din sa okasyon na yun, sabi ng ating Panginoon, alam nyo, meron magbubunda sa akin. Pero magtatatwa sa akin. Okay? Ako yung magubihin. Sabi ni Pedro, hindi pwede mangyari yung Panginoon. Over my dead body. Over my dead body. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Satanas ko. Satanas ko yung nasakit. Pag kong pigilin, ang gana ng Diyos na mangyari sa aking buhay. At ito pa, ang dagdag. Alam mo, Pedro, bago tuminaok ng 3 beses ang manok, 3 beses mo kong ipagkaanulong. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari yung Panginoon over my dead body. Kung may ikwento, pinapukasan, eto na. Sabi niya isa, oy, masama mo yung hatulan dyan Okay, ilagay yun. Ikaw, nandangin ko, ano yan panlawa yan Kasama mo yan, di ba? Hindi. Tama na. Okay. Meron pang isa. Talaga, ikaw nga, kasama nun. Hindi, ikaw talaga, kasama yan. Pagkaraan ng 3 pagkakatawa, tumilaok ang manok ng 3 beses. At doon naalala ni Pedro yung sinabi ng Panginoon sa akin. Iyak siya ng iyak. Sabi, sorry po, Panginoon, sorry. Okay? So may kwento sa matinding pagkakasala ngayon ni Simon Pedro. Siya pa rin ang tinatawad ng Panginoon inamin siyang isa sa mga namuna sa itinibag na iglesia ng ating Panginoon sa Jerusalem. At ito'y lumawak pa siya ho ay ginamit ng Panginoon para sumulat ng 2 sulat. Yung unang Pedro at saka yung pangalawang Pedro.
At ayon po sa mga dalubhasa, yung pong ebanghelyo ayon kay Marcos. Marcos, ha? Hindi naman po yun isa sa 12 alagad ng ating Panginoon. Okay? Pero, ayon sa mga dalubhasa, yung pinaka-laman ng ebanghelyo na yon ay galing sa kwento ni Pedro sa kanya. Kasi si Marcos po ay naging ala-alalay ni Pedro sa pagmamisyon. So, ito po si Pedro, sabi po niya, ay ito, sa 1 Peter chapter 5 verse 4, at pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maninig na koronang di kukupas kailan man. So, sino sa inyo gusto makatanggap ng korona na ito? Huwag nyo na itaas yung kamay niyo. Sabi na kayo na amen. Amen? Ba? Okay. Okay. So, ano po yung context itong bahagi ito ng talata? Una po, makikita natin sa 1 Peter chapter 5 verse 1, sinulat po ni Pedro ito para sa mga pastor. Ay, hindi naman pala kami kasama dyan, pastor. Hindi naman mga pastor na. Sa mga manggagawa ng Panginoon. Amen? Sa mga naglilingkod sa Kanya. Kasi, no, ginagawa ng mga pastor. Okay? Naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, sabi ko rin sa 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3, ipinamamanig kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ito po yung pinakalaman ng sulat ni Pedro sa mga pastor. Pamahalaan ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, kapag yan ang ibig ng Diyos, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapag-kinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang tuliran ng inyong mga tao. So, dito po, makikita natin mga kapatid na sa mga naglilingkod sa Panginoon, simula sa pastor hanggang sa simpleng nag-aayos ng bangko. Pagka bago tayo pumunta dito sa ating pagsamba, ay kailangan, ano po, maging hindi tayo matipilitan lamang. Amen? Okay. Kundi, maluwag na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Nasa nag-invite o basta, ano man o sino ka man na nagtatrabaho at naglilingkod sa Panginoon, tandaan niyo po ito, wala pong maliit na paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kapag ang pinaglilingkuran natin ay ang tunay, makapangyarihang, mapagmahal, mapagpatawad at mapagbiyayang Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi po yun sa ginawa mo, kundi kay hindi mo yun ginawa. Amen po ba? Ganun kalaki yun. Ganun kalaki yung pinaglingkuran natin. No? Simula po sa nag-text ka, nag-invite ka, tumawag ka, dinalaw mo, pinuntahan mo, at kung ano pa, mga bagay na ginawa mo para sa Panginoon. Tumugtong ka, nag-drum ka, o nag-ayos ka ng camera, kung ano pa man, yun po mga kapatid. Hindi maliit. Ginawa mo yun sa isang malaking Diyos. Amen po ba? Okay? So, yun po yung pinaka-context. Okay? At kailan po natin tatanggapin ang krona ng kalingkingan? Hindi po ngayon. Hello? Okay, malungkot. Kundi maghintay. Okay? At kailan natin tatanggapin yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Pastor, kailan po ba yun? Wala akong pensya alam. Pero, bakit may gera sa Middle East? Bakit mayroong ganong mga sabugang, lutukan, mga ganong? Bakit mayroong mga nagkakangululot, nag-aaway-aaway na mga bansa? Sabi ng banal ng sultan, palatandaan niya na malapit ng dumating ang ating Panginoong Jesucristo. In short, prelude po yan. Hindi pa. Mas titindi pa yan. Pastor, paano yan? Paano tayo yan? Huwag ka mag-alala. Bakit? Pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, sasalubungin natin siya. At pagsalubog natin sa Kanya, ano gagawin niya? Okay. Ito mo. Hindi ganun ganyan. Hindi ganun. Okay, ito korona mo. Puputunan tayo ng korona ng Panginoon. Amen po ba? Kahapon, ang saya-saya ko. Pagkat nakulit na naman, pagkatagal ng maraming panahon. Okay? Na nagsabit ako ng medalya sa isang mahal ko sa buhay. Okay? At yun yung nang iba yung aking apo na si Alina. May karangalan. Sa kasiyahan yun na ako yung nag-suot ng sa kanya na medalya. Okay? Pero alam ko, wala yun. Pag-ibos ng panahon. Okay? So, tuloy po tayo. Ang importante yung crown of glory. Tingnan po ba? Okay, so, ano yung sabihin po ng crown? Stepanos po yan. Ang sabihin po ay at least victor's wreath, o yung po kinatawag natin putong, public proof of trial. At sabi dito po ay, ayun na, sinabi rin ni Pastor Ray noong nakarang linggo, no? Na yung putong na laurel, yung po yung itsura ng korona ng ibigay ng panahon nina Pedro at Pablo. Na ngayon, yung laurel na yun ay ano na lang, nihahalo sa adobo. Kaya naman pala masarap yung adobo. Okay. Pero, literally, bibigyan po tayo ng Panginoon sa muli po niya. Amen po ba? Ginaganahan pa kayong magpatuloy sa buhay Kristiyano? Amen. Okay? So, ito po ay, sino po tatanggap ito? Ang mga pastor, ang mga elders, ang sino man na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi niya, maliit lang. Walang maliit na paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ang tunay na pagpapaliwanag dyan, hindi yung ginawa mo, kundi kainino mo siya, ginawa. Ewan po ba? Kasi kung lalaanin natin sa patagalan ng Kristiyano o ano man po, yung pastor, doctor of divinity, doctor of ministry, at mga titulo, ang daming corona niyan. No? Okay? Gumagawa ho tayo ng para sa Panginoon at yun ang matindi. Kaya hindi mo ginawa. Ito pa po. Okay? So, sabi po yan, ito po yung mga tatanggap. Sila po yung mga naglilingkod ng maluwag sa kanilang kalooban at hindi napipilitan lamang. Okay? May mga tao na akala mo gumagawa. Okay? Pero sa kalooban nila, nagpuputok ang kutsi. No? Okay? Pero hindi ganun tayo. Tayo, gumagawa tayo para sa Panginoon. Pangalawa, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pagsariling kapakinabangan. Okay. Kapatid, ako po'y nangaral na salita ng Diyos, hindi para holy points. Hindi ako tatakbong
konsehan, ang kapitan sa barangay, o kaya ay sa ano ba, elected position, ako po ay nasa harapan ninyo, naglilingkod sa Panginoon at sa inyo po bilang mga tawa ng Panginoon. Amen po ba? Okay. And living by example, bilang kuliran na naglilingkod sa Panginoon sa harapan ng tawa. Okay. So ano po yung character ko na word na ito? Ito po ay isang visible honor bestowed personally by the chief shepherd. Okay? So, bilang buhay, bilang sa kalamitan, sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, okay? Ang magsusuot ng tinatawag natin cloud of glory ay yung kung may maningning na liwanag. Yan po ba? Eternal habang buhay. Okay? So, yan po. The crown of glory uniquely highlights faithful spiritual leadership. Okay? Yun po yung sa mga pinapakita nito. Tayo po ay faithful na naglilingkod sa Panginoon. Sinasabi natin maliit o malaki. Walang maliit, malaki. Kundi ang ating po pinaglilingkodan ng importante spiritually. Tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng crown of glory. Okay? Why it matters? Bakit po importante ito? Kasi nga po mga kapatid, sa atin hong maglilingkod sa Panginoon, araw-araw, di pa man natin nakikita ang ating Panginoon sa Kristo, pero nag-expect tayo na parating na siya. No. Parating na po ang Panginoon Jesus. Tama yan inyong reaksyon. Hindi kayo natakot. Yung iba kasi pag sinabing darating ng Panginoon, tatakot na eh, no? Ha? Kausap ko nga yung isang parent kahapon. Sabi ko, prelude na itong mga nangyayari ito. Sabi niya, parating na, dahil nagbubul na, takot na. Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi ka dapat matakot. Ha? Bakit? Kasi accepted tayo. Pagdating ng Panginoon, nasulubungin natin sa langit, ang maiwan dito sa lupa, yun ang makakatingin ng puot ng Diyos. Okay? Maliban na lang kung hindi kayo sasalubong. Sino sa inyo ang handang sumalubong? Matakot ka. Kung hindi ka na sumalubong, tuwa ka. Oh, accepted pala ako. Okay? Another thing, why is it important? Encourages perseverance when ministry feels unnoticed. Okay? Papatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. May nakakakita man sa atin o wala. Lalo na ako, Pastor, hindi ko alam yung mga ginagawa niyo para sa Panginoon. Kaya ako minsan, hindi ko kayo na-appreciate. Hindi ko alam eh. Pero pag alam ko, hindi ko rin pinapalagpas na hindi kayo pasalamatan. Maraming salamat po sa mga dumalo sa umaga. Okay? Tapos, kung hindi man kayo na-appreciate, meron pong nag-appreciate sa atin. At yun ay galing sa taas. Kailan natin matatanggap yung appreciation na yun? Pag sa lubog natin, pag binigay na sa atin yung crown of glory. Amen? And why is it important? Sets the motive. Future glory with Christ outweighs present hardship. Hello? Nahihirapan ka naman sa buhay Kristiyano? Bakit? Kasi andyan yung mga nanuluya sa'yo, umuusig sa'yo, nanitira sa'yo, gumagawa ng mga kwentong sa'yo na hindi maganda, hindi mabuti. Okay? Nandiyan ikaw ay niloloko, na ikaw ay pinagtanakawan at mga
kung ano-ano pang mga pahirap sa buhay dahil ikaw ay isang Kristiyano. Wow! Ang hirap maging isang Kristiyano sa panahon natin. Amen po ba? Ha? Pero, kung titignan naman natin na ang isa sa mga koronang ibibigay sa atin ng Panginoon, ang korona ng kanintingan, ang lahat ng paghihirap natin dito sa mundo ito ay walang sinunod. Amen? Doon susutin natin yun, magpawalang hanggan. Doon suot natin yun, maningning, walang pagkapupas. At doon pa sa ibang mga koronang apat pa. Lahat ng mga paghihirap natin dito sa mundo, bilang Kristiyano, ay ano? Sabi nila, nahihitan. Na naghihintay sa atin. Mahihitan na maghihintay sa atin sa kabilang buhay. So, practical takeaways. Serve because you love the chief shepherd, not for applause. Maglingkod tayo. Yun na. Maglingkod tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Okay. Hindi para palakpakan, hindi para purihin, kundi para paglingkuran ang mahal nating Panginoon Kristo. Pangalawa, model humility and holiness before those who lead. Magpakita ko tayo ng babahan ng loob, ang banalan sa mga taong nakakasama natin, mga taong pinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa atin, ang pangunahan, mga taong kapartner natin sa gawain ng Panginoon. At ito pa isa, keep the judgment seat of Christ in view. He keeps perfect records. Okay? So, mga kapatid, lahat ng ginawa natin para sa kaluwalhatian at karangalan ng ating Diyos ay nakasulat. Pasulat. No? May malaking computer sa langit. So, may malaking listahan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa langit. Nakasulat ang lahat ng mga ginawa natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Hindi ko po alam yun, pero sigurado alam ng ating Panginoon Yesu Kristo. Simula ng ikaw ay sa pampalataya sa Kanya. Amen po ba? Pastor, paano naman yung ginawa ko mga kasalanan? Nakakaya. Ano mangyayari doon? Hindi mo naisip yun. Ano mangyayari sa mga ginawa natin sa kasalanan? Naka-record ba yun? Ha? I-replay ba yun? Ha? Well, ito po ang maganda. Burado lahat yan. Burado lahat yan. Walang ang Panginoon Diyos, walang listahan ng mga kasalanan natin. Bakit? Ako guilty, siya hindi. No? Kasi nga, binayaran na ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng kasalanan natin. Ang banal na dugo ng Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesucristo ang naghugas ng lahat ng kasalanan natin. Amen po ba? So, huwag po kayo mag-ibig. So, saan gawin natin? Gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Gawin natin ang pinapagawa niya sa atin. Mahirap man ito, magkano man ito, basta ang mahalaga, ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Remember, every visit, every sermon, every counseling session, yung pagpapayo. Minsan siguro nalalapitan tayo ng isang kaibigan natin, sa mahal natin sa buhay, sa kakilala, at lalabas ng mga, alam nyo na, pinanakit at mga ano pa, pagkatapos tayo po bilang isang mapagmahal na kapwa ay nagpapayo sa kanila ng ayon sa salita ng Diyos. Pastor, pagkausap ko yung tao,
Alam nyo? Wow! Ubus ang 4 na oras ko. So, anong ginawa mo? Nakinig lang. May mga tao naman eh. Okay. Dahil nasa loob nila ang taon ng mga pinanakit sa buhay na wala silang mahinga. Pero ikaw, karoon ng pagkakataon, 4 hours. Kapatid, walang nasayang. Naglingkod ka sa Panginoon. Hindi mo pinaglingkuran lang yung tao na yun. Naglingkod ka sa Panginoon sa pagkasabi ng Panginoon sa iyo, ikaw, pumunta ka sa tao na yun. Sabihin mo sa kanya, makikinig ako sa iyo. Ano man ang gusto mo sabihin, sapagkat yan ang sinabi ng Diyos sa akin. Amen? So, mga kapatid, crown, no? Yung mga corona na yan, ay magsilbi sa ating tinatawag na extrinsic motivation. Okay? Susuotin natin yun sa ng buhay bilang galing pala sa mga ginawa namin yung Panginoon. Amen po ba? Tayo mananap. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na nag-ihimog sa amin magpatuloy dito sa lupa na gawin ang inyong buong kalooban. Mahirap man ito, matagal man ito, naharap sa mga problema at mga hamon at mga kung ano-ano. Ginagawa namin ito, Panginoon, hindi pakitang tao o hindi ipakita sa inyo ang aming buong kapakanan. Sa inyong kalooban. Sa inyong pinagagawa sa amin. Panginoon, salamat po kapag ang nililista niyo po yun. Doon sa inyong listahan. Sa kapag. At yung listahan na yun, ang siya magiging pagayan ng isusuot namin na mga corona sa inyong lahat. Panginoon, excited po kami na patuloy na mag-ipusok para sa inyong kalulatihan, sa inyong kanila. Pagpalain po kami, kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sasabi na